Yung pong binasang talata o awit, yung pong binasa nating awit, ay yan po ang ating topic ngayong gabing ito. At habang binabasa ni Net ay nakikita ko lang na sa iba't ibang translation, tinignan ko sa iba't ibang translation yung awit 73 ay iba-iba yung mga salita niya, kaya iba yung dating. Kaya mahalaga na para maintindihan natin talagang mayroong magpaliwanag. Though meron na rin tayong makukuha kung sigurong inuunawa natin ang mga binasa natin. So, yun pong mga talatang yun ay tungkol sa isang mga awit, si Asaph, isa po siyang Levita, na ang assignment po nila, mga Levita noon, niya, yung kanyang kinasasakupang dibisyon, kasi iba-iba pong dibisyon yung mga Levita sa trabaho po nila doon sa templo o sa sanctuaryo. Siya ay song leader. Song leader siya. At dito makita ho natin ay ipinahahayag niya yung kanyang doubts. No? Meron siyang doubts dito, pagdududa sa kabutihan ng Diyos. Now, bago po natin tingnan yung bagay na yan, gusto ko pong ipaalam sa inyo, itong pag-aaral natin sa ating prayer and fasting ay sa Psalm at particularly titingnan natin yung paano natin ipaprocess yung mga negative emotions natin as Christians, as believers. Now, ang Psalms po, pag binabasa po ninyo, mapapansin po ninyo na ang mga Psalms ay nagpapakita ng mga malalalim na emosyon ng puso. No? Dito makita nyo, kung gusto nating maintindihan ang puso ng isang tao, isa sa mga basahin natin ng Psalm. Kasi ang galing ng mga sumulat nito at pag hindi ka sanay sa pagbabasa ng mga Psalm, baka masyak ka dun sa iba kasi merong mga pagpapahayag ng malalalim na damdamin tungkol sa galit, tungkol sa guilt, tungkol dito sa pagdududa, etc. etc. No, mga emotional outpouring ito ng mga sumulat. Now, pero ang maganda po sa Psalm ay ito, ang Psalm po, ang mga awit ay parang gospel third way daw ito, how to deal with our feelings, with our emotions. Gospel third way. Bakit po third way of expressing our feelings or gospel third way? Ibig sabihin ito ay isang paraan ng mabuting balita para ihayag natin, express natin ang ating mga emosyon as believers. Kasi po, kaya third way ito, kasi iba't iba ang paniniwala kung papaano dapat i-express ang mga emosyon natin o yung mga nararamdaman natin, lalong-lalo na yung mga negative emotions natin. Halimbawa, yung religious way. Ang religious way ay ganito. Dapat hindi mo ini-express ang iyong mga emotions. Religious way, kasi ang paniniwala ng mga religious people ay dapat pinipigilan mo ang iyong galit, pinipigilan mo ang iyong doubts, pinipigilan mo yung mga negative emotions mo kasi ang paniniwala ng isang religious person, para maging katanggap-tanggap siya sa Diyos, kailangan maayos yung buhay niya. At dahil pag hindi maayos ang buhay niya, ang paniniwala niya, hindi siya tatanggapin ng Diyos. Kaya sa maging ang kanyang mga emosyon, kailangan pinipigilan niya yung galit niya, pinipigilan niya yung kanyang frustration, pinipigilan niya yung kanyang pagdududa, yung mga doubts niya. Kasi pag hindi niya pinigilan, baka hindi siya tugunin ng Diyos. Baka magalit ang Diyos sa kanya. Kaya ganun ang religious way. Ganun ang isang paniniwala ng isang taong relihiyoso. Okay? Now, yun namang secular way, ganito ang sa kanila. Ang secular way naman, ito yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos o walang iniisip nila, malaya sila. Ang kanilang paraan naman ay ang sa kanilang paniniwala, kailangan ang emosyon, ang mga feelings ay ipinadarama. Okay? Kailangan inilalabas yan. Bakit? Kasi kung anong nararamdaman mo, siyempre, magiging hipokrito ka pag hindi mo pinaramdam.
Hindi mo dapat pigilin kasi yun talaga ang nararamdaman mo. So kung yung religious way, pipigilin mo, susuwayin mo sarili mo, pero ang secular way naman, ipahayag mo. Kasi ganyan ang nararamdaman mo. Pag hindi mo pinaramdam yan, hipokrito ka. Okay? Kasi yan ka talaga. Kung ano ang nararamdaman mo, yan ka. Now, alin po ang tama sa ganyan? Walang tama. Okay? Hindi po tama yung religious way, hindi rin tama ang secular way. Kaya ito pong psalm na ito, mapapansin natin, this is the gospel way. This is the gospel way. What is the gospel way? Rather than stifling our emotions, rather than expressing our emotions without limit, expressing them without limit, ang gospel way is this: we process them. We pray them. Or the mas precise term, we process them in prayer before God. Yun po ang the biblical way, the gospel way. We process them. Not only, hindi lamang natin ini-express sa Diyos, kundi pinaprocess natin yung mga nararamdaman natin sa presensya ng Diyos kasama yung pagkakilala natin sa Diyos. At yung paniniwala natin sa salita ng Diyos, pinaprocess natin. Ini-express natin, pero in a way, we are processing them before God. Kanya po, dito makita natin, pag nagbabasa ka ng samba ka, masyak ka doon sa iba. Minsan, gusto niya maghiganti, gusto niya patay na ng Diyos yung mga kaaway niya, ganyan-ganan. Ano? Pag nagagalit siya sa mga kaaway niya, kasi actually ang ginagawa nila, hindi nila ini-express, kundi pinaprocess nila. Hindi nila dinidiscuss sa Diyos ang kanilang mga feelings. Yun nga po, they are processing it, praying it in the presence of God. So, dito po sa Psalm 73, kung napansin po ninyo, yung psalmist dito was overcome by doubts. Nagkaroon siya ng pagdududa. Saan? Sa goodness ng Diyos. Matagal na siyang mananampalataya, pero somehow dito ay nagkaroon siya ng pagdududa sa kabutihan ng Diyos. So, mula po sa psalm na ito, titingnan natin, ano ang kondisyon ng isang mananampalataya pag siya ay nagdududa? Bakit siya nagdududa? O, yun muna, yung condition niya. We will explain what is the condition of a believer that is doubting. Pangalawa, titingnan po natin yung cause o dahilan po ng kanyang pagdududa. At yung pong pangatlo ay yung cure o paano ito malulunasan. Una, the condition. Now, sa verse 1 po, sabi, I will be using English, no, yung NIV, kasi parang nakikita ko doon ang tamang pag-i-interpret nitong psalm nito. Sabi po sa verse 1, surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. Dito po makikita natin, sa mga mananampalataya po, ay ipinapaliwanag, ipinaparamdam, ipinapaalam ng Diyos ang kanyang kabutihan sa mga mananampalataya. Papaano? Sa pamagitan ng pagpapakilala po ng Diyos sa kanila. Alam mo ninyo, isang blessing natin ay yung nagpakilala sa atin ng Diyos. At nang siya po ay magpakilala sa atin, ang pagpapakilala sa atin ng Diyos, siya ay mabuti. Okay? Siya ay hindi tulad ng iniisip ng iba, siya ay malupit, siya ay laging galit, siya ay laging handang magparusa sa sino man nagkakasala, kundi isang blessing pong tinatanggap ng tunay na nagpakilalang Diyos sa kanila at nakilala nila ang Diyos, na ang Diyos ay mabuti. That God is good. No? Lalong-lalo na doon po sa mga malilinis ang puso. Ibig sabihin na malilinis ang puso ay talagang yung hindi nila pinagdududahan ang kabutihan ng Diyos. Sa mga hindi nagdududa sa kabutihan ng Diyos, ayon sa kanyang pagpapakilala sa kanila at sila'y may malinis na puso, lalong nahahayag sa kanila yung kabutihan ng Panginoon. Pero makita po natin, dito, ang psalmist ay
nagpasimula siyang nagduda doon sa pribilehiyong ibinigay sa kanya ng Diyos. Anong pribilehiyo? Yung makilala niya ang Diyos na mabuting Diyos. At siya ay nagduda po dito. No? Okay? Kaya niyo sinabi sa verse 2, ito ang sabi niya, "But as for me, my feet had almost slipped. I had nearly lost my foothold." Yan pong verse 2 na yan po ang description ng doubts. What is doubt? Ang doubt po ay dumadating pag ang isip po ng isang mananampalataya, hindi niya ma-process yung nakikita niya sa kanyang paligid. Yan ang doubt. Pag ang isang mananampalataya, yung kanyang pinaniniwalaan ay hindi niya nakikita sa kanyang, o iba yung nakikita niya sa kanyang pinaniniwalaan. Now, yung pong my feet had lost almost sleep, I nearly lost my foothold. This is a picture of someone climbing a mountain. No? Isang taong umaakyat siya sa bundok at ang isang taong hindi pa ako nag-mountain climbing o yung tawag dito? Yung wall climbing, di ba? Nakadepende yun sa pagtapak, sa foothold. Now, sa isang mountain climber daw po, there are times na minsan yung because of the terrain, because of the pag tumingin ka sa taas or wherever, minsan nahihilo ka. At dahil nahihilo ka, sometimes hindi na ma-process ng yung nakikita, hindi na ma-process ng yung kaisipan, yung nakikita. At posibleng dahil nga parang nahihilo ka, yung baka, yung tapakan mo, yung susunod mong tapakan ay hindi yun yung tama. Parang ganun ang nangyayaring pinapakita nitong psalmist na ito, na yung kanyang isip at pinaniniwalaan ay hindi tumutugma sa kanyang nakikita. Okay? So ano yung nakikita natin dito? Sabi niya, mabuti ang Diyos, pero sabi niya, muntik na akong madulas. Mamaya titingnan po natin yung kanyang dahilan, bakit siya nagduda. No? Ang una po nating matututunan dito ay ito. Kahit na po matagal na kayong mananampalataya, makakaranas pa rin po tayo ng pagdududa. Lalong-lalo na po pag matagal na tayo sa pananampalataya. Siguro doon sa mga bagong mananampalataya ngayon sa atin, marami po sa atin ngayon, ay hindi pa kayo aabot dyan. No? Pero kadalasan po, yung makakaranas ng pagdududa ay yung matagal ng mananampalataya. At kahit na po matagal na tayong mananampalataya, ay makakaranas pa rin po tayo ng napagdudahan ang kabutihan ng Diyos. Okay, now, bakit ko po nasabi yun? Kasi itong psalmist na ito ay si Asaph. Si Asaph po ay isang mananampalatayang nasa high spiritual standing. Malayo na po ang kanyang karanasan sa Panginoon at siya nga po isang Levita na naglilid ng worship doon po sa sanctuaryo, doon sa tabernacle. At siya po, pansinin nyo, dito ay nagduda siya. Nagsimula siyang magduda tungkol sa kabutihan ng Diyos. Kaya dito makita natin, lahat tayo, kahit na matagal na tayo sa faith, magdududa tayo. Posible natin pagdudahan ng kabutihan po ng Diyos. So yun ang unang makita natin. Pangalawa, ito po. Ang pagdududa ay posible ring mangyari ito sa ating buhay, pero mas mag-grow tayo sa pagkakilala natin sa Diyos kung tama ang pagpaprocess natin. Hindi po kasalanan ang pagdududa. In fact, ang Diyos po, hindi siya natatakot sa isang tao, kahit na sa isang Kristiyano matagal na siya'y pagdudahan. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos, wala naman siyang itatago. In fact, pag ang isang Kristiyano nagduda sa Diyos, pero tama ang pagpuproseso niya sa kanyang pagdududa sa Diyos, hahayaan siya ng Diyos. Pero after na siya magduda at tama ang kanyang pagpaprocess sa pagdududa niya, lalong
titibay yung kanyang pagkakilala sa kabutihan ng Diyos. Kanya po, doubt is not actually sin. Hindi po tayo nagkakasala pag tayo nagdududa. At ang Diyos po, He welcomes our doubts. Okay? Dito makita natin bakit ko nasabihan. Kasi dito, ito pong psalm na ito, it is a great psalm, was written because this psalmist doubted. And sinulat niya ito, papansinin niyo, sinabi niya yung doubts niya, pero in the end, napansinin niyo, napatunayan pa niya yung verse 1, surely God is good to Israel. That is his conclusion after his doubts. Okay? Now, yung mga conclusions po niya ay mapansin niyo, sinulat po niya dito, ay in-express niya. Yung pong conclusion niya, matapos po siyang nagduda, in-express po niya. Tingnan natin, no? Tingnan natin. Pakita ko sa inyo yung mga conclusion niya. Okay? Na lalong tumibay ang kanyang pagkakilala sa kabutihan ng Diyos patapos siyang magduda. Okay? Sa verse 1, halimbawa, napatunayan ng totoo ang Diyos ay mabuti. Lalong-lalo na doon sa mga hindi nagdududa. Doon sa mga malilinis ang puso. Sa verse 1, sabi po niya, surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. That is his conclusion. Doon sa verse 23 and 24, ito ang conclusion niya. 23 and 24, yet I am always with you. You hold me by my right hand. You guide me with your counsel, and afterward you will take me into glory. Anong napatunayan niya? Ang katapatan ng Diyos. Bagamat siya nagduda, pinagdudahan niya yung kabutihan ng Diyos, pero after the process of doubting, napatunayan niyang tapat pa rin ng Diyos. Sa kabila ng kanyang pagdududa, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Okay? Hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Now, sa verse 25, ano po ang conclusion niya? Sa 25, sabi niya, whom have I in heaven but you, and earth has Sabi niya, and earth has nothing I desire besides you. Napatunayan niya that God is incomparably precious. Wala akong hahanaping tulad mo. Sa langit man at sa lupa. Napatunayan niya after he doubted. Okay? And then, sa verse 27, verse 26, anong napatunayan niya? That God has a sustaining strength. Kahit na nanghina yung kanyang puso, kahit na siya'y nanlupaypay, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Napatunayan niya kahit na nanghina ang kanyang puso, kahit na nagduda siya, ang Diyos, ang kalakas ng Diyos, ang nag-sustain sa kanya. Napatunayan pa rin yan. And then ano pa? Verse 27 and 28. Napatunayan po niya, mas mabuti ang malapit sa Diyos. Nagduda siya, pero in the end, napatunayan niya, yes, yung mga taong umuunlad, kahit na malalayo sila sa Diyos, sa tingin niya ay parang mabuti sila, pero malalayo sila sa Panginoon. Pero in the end, napatunayan niyang mas mabuti pa rin ang malapit sa Diyos. Sabi po niya, verse 27 and 28, ito sabi niya, ang 27-28, okay? Those who are far from you will perish. You destroy all who are unfaithful to you. But as for me, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell all of your deeds. So dito, makita po natin, doubt sometimes, or for a person who is honest about doubt, and he will process his doubts before God, in the end, he will be more sure about his faith. Kanya po, ang Diyos, hindi po siya takot. If we have doubts, if you are doubting His goodness, try Him. Try Him. And God will prove to you that He is worthy of your trust. Yan po ang makita natin una dito. Wala po kasing itatago ang Diyos. Okay? At dahil nga po, ang doubts, meron pa siyang positive energy. Okay? Ito po ang sabi ni Francis Bacon. Si Francis Bacon po, hindi siya Christian. Pero ito ang sabi niya. Sabi niya, if you begin with certainties, you'll end in doubts. But if you begin with doubts, you'll end in certainties. Parang yan ang naranasan ng psalmist. Pag daw
halimbawa, ikaw, tanggap ko lang ng tanggap. Oh, amen, 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 amen. Okay? Alam mo, there will be a time, kunwari, kapanay ka amen, ba? Nag-aaral ka, ano? Wala kang masyadong alam. Tinuro ka ng teacher mo, di ba? Pag sinabi ng teacher mo, laging tama ang teacher mo. No? Pag pumunta ka sa inyo, pinapagmamalaki mo yung sinasabi ng teacher mo, sinabi sa nanay, mali po kayo, mas tama si teacher. Hanggang sa lumaki ka, malala mo mali yung teacher. No? Parang ganon. Yung bang dahil wala ka masyadong alam, amen ka lang ng amen, and then you will begin to doubt. Pero pag you are doubting, and you are examining, okay, yung mga bagay-bagay at pinag-aralan mo yung sinasabi sa iyo, dun ka makakasigurado. Na ganun yung ibig sabihin. Okay? Hindi ka lang basta-basta tumatanggap. Pero pag yung sinasabi sa iyo, you investigate them, dun mo mapapatunayan. Kung totoo yung pinaniniwalaan mo o hindi, ganyan sa Diyos. Sa Diyos, you can question Him. You can doubt Him. Okay? And God is not afraid of you. Okay? Kasi wala naman siyang itatago. And when you investigate God and you are honest, God will prove to you He's true. He's good. Okay? Alam mo ninyo, marami pong mga unbelievers na dati doubt. Ang maraming believers ngayon ay mga doubters. Pero in-investigate nila ang Diyos. Dati, nilalabanan nila yung resurrection ni Jesus. Hindi sila naniniwala sa resurrection. In-investigate nila kung talagang may resurrection. In the end, nung in-investigate nila yung resurrection, napatunayan ng, it is true, Jesus really resurrected from the dead. Pinagdudahan nila ang marami sa Bible, pinagdudahan nila yung Bible, sabi nila, ang Biblia, hindi yan totoo, gawa lang siya ng tao, inimbestigahan nila. In the end, napatunayan nila ang Biblia, hindi siya ordinaryong aklat. Yan po ang makita natin, doubts. Yan po ang, God is not afraid of doubts. So, kayo po, you may feel guilty when you are doubting. Oh, siguro, I don't know, hindi ka dapat mag-feel guilty. If you want to investigate, investigate. Okay? Others may condemn you when you doubt, pero ngayon nalaman ko, di ba, minsan, may sinabi sa akin, Pastor, yung isang kapatid natin dyan, atheist daw siya. Pabayaan mo siya. Pabayaan mo siya. Hindi ko na kailangan patunayan sa kanyang may Diyos. Sabi, ang Diyos na magpapatunay sa kanyang may Diyos. No, parang gusto niya kausapin ko siya. Bahala siya kung ayaw niya maniwalang may Diyos. Problema na niya yun. Problema na ng Diyos yun. Sabi nga ni Spurgeon, hindi mo naman kailangan ipagtanggol ang leon eh. Ha? Kailangan pa bang ipagtanggol ang leon? Ilabas mo yung leon, ipagtatanggol niya yung sarili niya. Kaya ang Diyos, kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya. So, some people may tell you they are doubting. Don't mind that. Pabayaan mo na po silang ayaw maniwala. Okay? God can defend Himself. Others may be paralyzed by doubt. Sabi nila, hindi ko alam ano gagawin ko sa doubt. Well, so that is the condition. Doubt comes when a person, faith is being challenged by what he sees. Hindi tumutugma yung kanyang nakikita sa kanyang pinaniniwalaan. And he begin to doubt. Okay? Kahit na po believer ka, ganyan. Yung pinaniniwalaan mo tungkol sa Diyos, parang iba yung nakikita mo sa iyong paligid. Okay? Now, ano po ba ang cause ng doubt? Tingnan natin ang cause. So, nakita natin yung condition. Ito po ang cause. Now, sabi po sa verse 2, tingnan natin para makita natin yung context. But as for me, my feet had almost slipped. I had nearly lost my foothold. For I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Bakit siya nag-doubt? Bakit siya nagsimulang pagdudahan yung kabutihan ng Diyos? Well, sabi niya dito, kasi kinainggatin niya yung mga ungodly. Yung mga palalo, yung mga taong namumuhay na parang walang Diyos at wala silang regard sa Diyos. They are arrogant and they are prospering. Okay? Doon siya nagsimulang magduda. Yun ang cause ng kanyang doubt. Okay? Na nakita niya yung mga arrogant, nagpa-prosper. Yung mga taong malalayo sa Diyos, umuunlad, yumayaman sila, matataba sila,
Okay, matataba sila. Sobra-sobra, ibig sabihin, matataba, yung sobra-sobra na yung kanyang pag-aari. Hindi nila maubos in their lifetime. Pero malalayo sila sa Diyos. Nakita niya yun. No? At dahil doon, na-challenge siya, nagduda siya, nagbigat. My feet began to sleep, sabi niya. Parang nahilo ko. Parang iba yung pinaniniwalaan ko sa nakikita ko. Okay? And then, dinescribe niya kung anong nakita niya tungkol sa mga ungodly. Okay? Sa verse 4 and 5, napansin niya, nakita niya, walang struggle. Yung mga ungodly. Okay? 4 and 5, they don't have struggles like common man. Yung maraming mga tao nag-struggle sila, pero ito, walang struggle. Okay? Sa verse 6 and 7, dahil malalayo sila sa Diyos, pero umuunlad sila, they are prideful. Okay? Puno sila ng pride. Okay? Sa verse 6 and 7 po yan. They're full of pride and they're living immoral lives. Okay? Then sa verses 8 to 11, ano pa ang ano pa po ang napansin nitong ni Asaph na ito? Nakita niya, they speak arrogantly. Ang yayabang nilang magsalita, wala silang takot sa Diyos. Kasi nga malayo sila sa Panginoon, pero maunlad sila kaysa mga malalapit sa Diyos. Kanya, sila, pag nagsalita, ang yayabang. Wala silang takot sa Diyos sa kanilang mga sinasabi. And then sa verse 12, makita natin, sa lahat ng kanilang wickedness and ungodliness, they prosper. Sa kabila po noong kanilang nakitang yon, they prosper. Sabi niya sa verse 12, this is what the wicked are like. Always carefree, and they increase in wealth. So, yun ang nakita niya. Kaya, nagduda siya. Okay? Nung makita niya yung mga ungodly, and then kinumpare niya yung kanyang pamumuhay, ikinumpare niya yung kanyang mga ginagawa, ayun, nag-doubt na siya. Anong nangyari sa kanya? Nakita niya, naobserbahan niya yung mga ungodly, and then ikinumpare niya yung kanyang sarili, yung kanyang practice. Kaya nagduda siya. Paano niyang kinumpare? Doon sa verse 13 and 14, sabi niya, matapos niyang makita yung pamumuhay, pag-unlad ng mga ungodly, sabi niya sa verse 13, surely in vain I have kept my heart pure. In vain have I washed my hands in innocence. Parang walang kwenta yung aking pagmamalinis. Walang kwenta yung aking pagkukumpisal sa Diyos. Walang kwenta yung pinipilit kong maging matuwid ako sa Diyos. Parang walang kwenta. Sabi niya. And then sa verse 14, ano pa sabi niya? All day long I have been plagued. I have been punished every morning. Araw-araw. Minsan pinaparusahan ko yung sarili ko. Siguro sinasabi niya, pinipigilan niya yung sarili niya sa pagkakasala. Meron siyang gustong gawin dahil alam niyang kasalanan niya, hindi niya ginagawa. Parang pinaparusahan ko yung sarili ko. Parang gano'n. Parang nakita niya, walang kwenta yung mga ginagawa ko. Okay? Noong kinumpare po niya yung kanyang pamumuhay. Now, ang tanong po natin, kailan po tayo maaaring magduda sa ating pananampalataya? Kailan? Kailan natin pwedeng pagdudahan na parang mali tayo, tama sila? Alam niyo kung kailan? Pag po ang batayan ng katotohanan o pag ang pinagbabatayan po ng katotohanan or genuineness ng ating faith ay ang batayan ito ay ayon sa ating nakikita na papansin sa ating paligid, hindi ayon sa revelation ng Diyos sa atin. Pag yun po ang naging batayan ng ating parang ito, pag yun ang naging ginawa nating batayan na totoo ang ating faith, ay batay doon sa naobserbahan natin sa ating paligid, sa mga taong malalayo sa Diyos particularly, at hindi yung revelation ng Diyos sa atin. Hindi yung natutunan natin sa salita ng Diyos, hindi yung revelation ng Diyos, ng salita ng Diyos sa atin by the Holy Spirit, hindi yun ang batayan natin. Kundi, tinitingnan natin ang nagiging batayan kung totoo yung faith natin, yung nakikita natin sa mga kaibigan natin hindi Kristiyano, sa mga taong malalayo sa Diyos,
yun ang tinitingnan natin, hindi yung revelation ng Diyos. Doon tayo magdududa. Doon na po yun. Okay? Kaya sabi niya, when I observe, and then tiningnan ko yung revelation ng Diyos sa akin, parang hindi nagtutugma. Nagdududa na tayo. No? Okay? Nagdududa na po tayo. Alam ho ninyo, sabi po ng 2 Corinthians 5:7, for really by faith, not by sight. Namumuhay po tayo, sabi ng Bible, by faith, not by sight. Pag sinabing we live by faith in God's revelation to us. Not in what we see outside. That's how we live. We live by God's revelation, by faith in God's revelation, by the teaching of the Holy Spirit in His Word, not by what we observe, not by what things as they appear to be, but we live by God's revelation. Okay? Kaya po, pag yun ang binaligtad natin yon, ang naging batayan ng ating pananampalataya, yung nakikita natin, hindi yung revelation ng Diyos, we begin to doubt. Now, ito ang problema po dito. Mas powerful po ang video presentation kaysa audio presentation. Ang video presentation mas powerful kasi nakikita mo eh. Powerful yung FB. Powerful yung mga nakikita mo sa paligid kaysa dun sa naririnig mo. No? Yung naririnig mo kasi, naririnig mo lang yun. No? Pero yung nakikita mo, iba, mas powerful yun. That's the problem. Kadalasan, kung titingnan po ninyo, ang revelation ng Diyos are audio. Di ba? Naririnig, napipreach, naririnig. Okay? Hindi yung nakikita. Okay? Yun ang problema. Now, pag ang ginawa mong batayan ay yung video, hindi yung audio, you will begin to doubt. Okay? So, ano ang cure nito? Okay, ano po ang cure? Kung ganito ang doubt, kung ganito ang cause, ano po ang cure? Apat. Kaya medyo mabilis na lang to. No? Una, screen your doubts. Let us screen our doubts. Pangalawa, let us enter the sanctuary. And then pangatlo, let us compare footholds. And then pangapat, let us feel for God's hand. Una, screen your doubts. Screen po natin ang mga doubts natin. Now, si Asaph, bakit siya nag-doubt? Bakit pinagdudahan po niya yung kabutihan ng Diyos? Kasi sabi sa verse 3, he envied the arrogant. Okay? Kinainggitan niya yung mga ungodly. Anong kinainggitan niya? Yung kanilang prosperity. Okay? Yun ang yung kinainggitan, yun ang nagsimula ng kanyang pagdududa. Kinainggitan niya yung prosperity, kaunlaran, kayamanan, kagandahan ng buhay ng mga malalayo sa Diyos. Okay? Yun ang nagsimula. Ngayon, now, ganito po yan mga kapatid. Pag nagsimula po kayo magduda ang sa kabutihan ng Diyos, check mo bakit ka nagdududa. Anong source? Okay? Bakit mo pinagdududahan? Parang kinainggitan niya yung malalayo sa Diyos eh. Pag ganito po, pag nagduda ka, gusto mong pagdudahan ng kabutihan ng Diyos, i-check mo muna. Ano ang dahilan bakit ka nagduda? Dahil ba nakita mo yung kaibigan mo na malayo sa Panginoon o nandito siya sa church dati, ngayon umalis na sa church, tapos nakita mo in 1 month nakabili siya ng kotse, pero ikaw ngayon hanggang namamasahe ka pa rin, ganon. Bakit siya? Malayo siya, hindi na umante siya, nakabili pa ng kotse. Ako, ganito na hanggang ngayon, tapat naman ako sa Diyos, bisikleta lang ako, ganito, no? Check mo, no? Bakit naigit ka ba? Doon sa nakita mo. Kasi ganon ang nangyari sa kanya eh. Kasi po, there are times na yung
umihila sa ating pagdudahan ng Diyos, mali ang motibo natin. Mali ang motibo. Posibleng nainggit tayo doon sa pamumuhay, doon sa blessing ng mga walayo sa Diyos. At gusto natin na sana all, parang gano'n, no? Sana all, parang gano'n, bakit siya? Ako malapit ako, bakit siya? Parang gusto mo kung ano yung meron siya, gusto mo. Kaya, screen mo yung doubt mo. Screen natin. Bakit tayo nagda-doubt? Okay, kasi po, madalas siguro, minsan madalas, yung motibo ng doubts natin are not pure. Hindi sila pure. Gaya po ni Asap dito. Naalala ko, pwede ko naman sigurong ikwento ito. No? Wala naman tayong pinatatamaan dito. No? Siguro ito nararamdaman din ng iba sa inyo ng mga leaders dito. No? One time, meron pong isang primary 12. Hindi yata taga-church, hindi yata taga-Lord's Way. Hindi taga-Lord's Way. Ganito. Kinausap ako na itong primary 12 na ito, nakikiusap siya sa akin, ibaba ko na siya. Sabi ko, bakit na nagpapababa? Sabi niya, dahil nabibigat na ba sa mga responsibilities? Hindi naman, pastor, sabi niya. Hindi naman, gusto ko lang talaga magpababa. Hanggang sa pinupwersa ko, bakit ka magpababa? Alam mo, napaamin ko siya. Sabi niya, kasi yung bumaba sa primary 12 mo, nakita ko, nadaanan ko sa peryahan sa bayan. Sabi niya, nakikipagperya. Gusto mo makipagperya? Kaya ako maalis. Kaya gusto mo umalis sa primary 12. So, medyo napahina na siya. Hanggang sa na-discern ko. Meron siyang gustong gawin na hindi niya magawa dahil primary 12 siya. Na nagagawa ng mga walang responsibilities. Kasi nga naman, pag primary 12 ka, dapat mataas ang example mo sa buhay, di ba? Hindi ka nagpeperya. Okay? hindi ka. I mean, and then, so ang point, mga kapatid, ganun eh. Minsan, kaya gusto mong pagdudahan yung kabutihan ng Diyos. Kasi baka gusto mo lang gawin yung mga ginagawa ng mga non-Christian. Ano? So, screen your doubts. Check mo muna. Bakit biglang pinagdudahan mo yung kabutihan ng Diyos? Ang buti-buti ng Diyos sa atin. Ang buti-buti ng Diyos sa iyo. Ngayon, bakit? Meron pa isa, no? Isa pa. Nagpaalam ito sa isang leader natin. Sabi niya, hindi muna ako leader na rin. Sabi niya, hindi ko na naasikaso yung buhay ko. Sabi niya. Kaya, pababa na rin ako. At kasi nakita ko yung ibang mga kaklase ko, alayo na nang naabot sa buhay nila. Ako, ganito pa rin. Sabi pinigilan, siyempre ng leader, pinigilan. Kasi, yung iba kasi kaya nagpapaalam, magwawala. No? May balak pagwala. No? Pinipigilan, siyempre. No? Pinabayaan, hindi napigil. Ano nangyari? Alam niyo, screen your doubts. Kasi, posible po, ginagawa mo lang dahilan yung doubt mo kasi baka natutukso kang gumawa ng isang bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. At meron kang nakita sa mga unbelievers na gusto mo rin gawin. At hindi mo magagawa ito pag hindi ka gumawa ng dahilan para iwanan ng Diyos. Yun po ang isa. So be honest with your doubts and remove evil thoughts. Pangalawa, enter the sanctuary. Enter the sanctuary. Hindi po ninyo makikita ng maliwanag ang lahat-lahat tungkol sa tungkol sa values na mga nakikita nyo sa paligid. Hindi po ninyo makikita yung tamang perspective
kung wala kayo sa presensya ng Diyos. Napansin ba ninyo itong psalmist na ito? Ito pong psalmist na ito, sinikap niyang maintindihan, ayoko bumagal yung pag-isa. Ayoko bumagal, minsan bumabagal ako eh. Parang nagiging serious ako. Bibilis ako ng konti. Napansin niyo yung psalmist pong ito, sinikap niyang maintindihan lahat ng nakikita niya. No? Yung pag-unlad ng lahat ng nakita niya, yung pag-unlad ng mga malalayo sa Diyos, yung ganito-ganito, yung pero tapos yung malalapit naman sa Diyos, hindi sila ganun kayaman. At sinikap niyang intindihin ito, pero sabi niya, it was oppressive sa akin. Hindi ko maintindihan. In fact, sa ibang translation, it troubled me deeply. Sabi niya, it is a wearisome task. Sabi po niya sa verse 16, ito yung sabi niya, no? When I tried to understand all this, it was oppressive to me. Okay? Ang hirap kong maintindihan ito. It was oppressing me. Bakit nangyayari ito? Bakit yung malalayo sa Diyos? Bakit maulad sila pero ako hindi? Gusto kong maintindihan ito at habang iniunawa ko ito, it is a worrisome task. Hirap na hirap akong maintindihan ito until, sabi niya sa verse 17, until I entered the sanctuary of God. Naintindihan lamang niya noong pumasok po siya sa sanctuaryo ng Diyos. Then I understood their final end. Doon ko naintindihan ng maliwanag itong issue na ito nung ako'y pumasok doon sa sanctuaryo ng Diyos. Sabi po niya, alam mo niyo, pag nagdududo kayo, huwag muna kayong gumawa ng desisyon. Umattend muna kayo ng service. Okay? Mag-devotion muna kayo. Okay? Mag-pray muna kayo. Mag-fasting muna kayo. Kung nagbabalak po kayong iwan ang Diyos dahil meron kayong gustong gawin, natutokso kayong gawin yung ginagawa ng malalayo sa Panginoon, nainggit na kayo dahil parang wala naman silang problema sa buhay nila, huwag muna postpone nyo muna 1 week. Okay? Attend muna kayo ng service, mag-devotion muna kayo araw-araw, mag-prayer and fasting muna kayo, siguro hanggang 2 araw, and then you decide. Kasi doon lamang po ninyo maintindihan ang tunay na issue dito. Kung sino talaga ang mabuti ang kalagayan, yung bang malayo sa Diyos o malapit sa Diyos. Sabi po niya, nung intindihin ko ito, it was too hard for me until I entered the sanctuary of God. Yung doubts po, mga kapatid, dumadating yan through senses. Diba? Nakikita mo kasi. Okay? Ang doubts, pumapasok yan through our senses. Therefore, you also engage your senses. Where will you engage your senses? How will you engage your senses? Nga, sa worship. Sa worship. You pray, you sing, you meditate, you listen to the Word of God. You engage your senses. Okay? In the midst of the church. Kasi sabi niya, until I enter the sanctuary. Sa gitna po ng umattend, minsan, nagdudusin po, I hope I'm not talking to someone dito. Just in case natutokso kayo, matutokso kayo after this service. No? Okay, umattend muna kayo ng service. Then punong-puno itong service natin. Okay, and everyone is praising God, everyone is raising their hand to God. And then, doon nyo i-evaluate yung doubt ninyo sa gitna ng bayan ng Diyos. Tingnan nyo, alam nyo, kung sa tulong po ng banal na Espiritu, matatalo nyo ang diablong maring gumugulo ng isip nyo pag nakita nyo ang bawat isang nakataas ang kamay, nagpupuri sa Diyos. Doon nyo masasabing, pag tinuloy ko itong aking pagdududang ito, nagiging traitor ako sa church. Traitor ako sa bawat isang naririto. Lalong-lalo na, ito song leader to. No? Song leader. Just imagine, song leader siya every Sunday, nagpupuri siya sa Panginoon, tapos isang araw, wala na siya dito. Di ba pagtatrader yun? Ano yung palabas lang yung pagpupuri mo sa Diyos, nagpupuri ka sa Panginoon dito, tapos bigla, wala ka na. Sabi niya, yun ang sinabi niya. Pag pinahayag ko itong pagdududa ko ito, para akong traidor sa bayan ng Diyos. Kasi song leader siya. Kaya nakapigil din yung church .
nakapigil din yung church sa kanyang pagdududa. Hindi po niya itinuloy. Okay? Now, so anong natutunan po niya nung nasa presensya ng Panginoon? Or tamang tanong diyan, ano ang itinuro sa kanya ng Diyos? Ano ang pinakita sa kanya ng Diyos nung siya'y umatenda ng service? Anong pinakita ng Diyos? Well, pinakita ng Diyos sa kanya kung ano talaga ang kalagayan ng bawat isa. Ang kalagayan ng taong malalapit sa Diyos, ang kalagayan ng mga taong malalayo sa Diyos. Yung foothold ng bawat isa. At dahil nakita niya yung foothold ng mga taong malalayo sa Diyos at ang kanyang foothold, dahil siya malapit sa Diyos, nakita niya, malayo. Malayo yung kalagayan ng bawat isa amin. So dito po, ganito po yung mga kapatid. Ang Diyos po, hindi siya natatakot sa ating pagdududa. Pero, maging open tayo sa kanyang revelation. Kasi itong asap na ito, ito pong si asap na ito, kaya po nagbago siya, open siya sa revelation ng Diyos. Nung umattend siya ng service, hindi niya ginamit yung service para i-excuse na naman niya yung pagdududa niya sa Diyos, kundi open siya sa revelation ng Diyos. At dahil po open siya sa revelation ng Diyos, merong ipinahayag ang Diyos sa kanya. Merong muling ipinakita ang Diyos sa kanya. Ano ang natutunan niya? Yung footholds. Kaya po ikinumpare niya yung footholds. Ito yung pangatlo, compare footholds. Okay? Verse 18 and 19, nakita niya na yung mga malalayo sa Diyos ay nasa madulas silang daanan. Nasa madulas silang daanan. Madali silang mapahamak sa oras na humatol ang Diyos. Ano po ang sabi niya doon sa verse 18 and 19? Sabi niya, surely you place them on slippery ground, you cast them down to ruin. How suddenly are they destroyed, completely swept away by terrors. As a dream when one awakes, so when you arise, O Lord, you will despise them as fantasies. Nakita niyang madulas. Yung taong malalayo sa Diyos, yung walang regard sa Diyos, lumalakad sila sa isang madulas na daanan. Madali silang madulas. Sa oras na hahatol ang Diyos, madali silang hatulan. Yun po ang pinakita ng Diyos sa kanya at nakita niya. At ano man ang nakita niya tungkol sa kanyang kalagayan, ito po ang nakita niya. Nung pumasok sa sanctuaryo, sa verse 21 and 22, nalaman po niya nang siya'y nasasaktan, nung nasasaktan po yung kanyang kalooban at nagtatanim siya ng sama ng loob dahil kinaiinggitan niya yung ungodly, nalaban niya para siyang isang mangbang sa harapan ng Diyos. Para siyang walang unawa, para siyang isang hayop na namumuhay lamang by instinct. Doon niya nalaman, mali pala yung aking damdamin, sama ang loob ko, naiinggit ako sa mga masasama. Nakita niya sa presensya ng Diyos, para pala akong hayop na walang unawa. Sabi niya. Pero ano pa po ang naintindihan niya? Ito pa, gayon man nalaman niya. Sa kabila ng kanyang mga doubts, hindi siya pinabayaan. Hindi po siya iniwan ng Diyos. Okay, verse 23 and 24. Sabi niya, yet I'm always with you. You hold me by my right hand. You guide me with your counsel and afterward you will take me into glory. Sa kabila ng kanyang pagdududa, sa kabila ng kanyang pagsama ng loob, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Nalaman niya. Nagduda ka, sige, pero you process it at hahawakan pa rin kita. Sabi po niya. And then so, yun po nakita niya. Nakita niya yung footholds. Yung mga ungodly, nasa slippery places. Pero siya matatag ang kanyang kalagayan. And then lastly, how to cure the doubt? Feel for God's hand. Yun po yung sinabi ko kanina sa inyo. Sa kabila po ng pagdududa natin mga kapatid, ang Diyos po ay lagi pa rin nasa atin. Lagi pa rin siyang nasa atin. Okay? How did this psalmist know that God was still with him? Kasi he went into the sanctuary. Nalaman niya na ang Diyos nandun pa rin sa kanya, hindi siya pinababayaan kasi pumunta siya sa sanctuary. Bakit? Ano ba yung nasa sanctuary? May offering.
Doon, sa sanctuary, there are offerings. At alam niya, ang mga offerings na yon are given to God so that the worshiper will be welcome to God. Now, hindi rin po ba ganyan din ang Diyos atin? Ano yung sanctuary sa New Testament, sa atin ngayon, na compare dito sa sanctuary na sinasabi sa Old Testament ni Asaph? The church. Ang church po, pansin niyo mga kapatid, why are we gathering in the church? We are gathering in the church as God's people because tayo'y tinipo ng Diyos by the blood of Jesus. Pinatawad tayo ng Diyos at dito po sa church natin laging inihahayag na tayo'y tinatanggap ng Diyos, pinatatawad tayo ng Diyos because of the sacrifice of Jesus. At dito pinapatunayan po sa atin ng Diyos na kasama natin siya. At dito po natin laging naririnig ang mabuting balitang yan na ang Diyos ay sumasa atin sa pamamagitan ni Kristo na siyang tagapamagitan, tagapagligtas natin. Sa church po natin laging naririnig yan. Sa church, hindi sa mall, okay? Pumunta ka sa mall, anong maririnig mo ba yung mabuting balita? Maririnig mo ba ang Diyos ay ganito ang Diyos, ganito ang Panginoon sa Kristo? Maririnig mo? No, it is in the sanctuary. Kaya si Asaph, nung pumunta siya doon sa sanctuary, he was reminded, God is really good to Israel. Bukod, ang Israel lamang ang pinagpahayagan ng Diyos, ang Israel lamang ang binigyan ng Diyos ng temple worship, ang Israel lamang ang binigyan ng Diyos ng mga animal sacrifices to show that Israel is really precious to God. Na hindi gagaya ng ibang nations. Ganyan din po, sa church lamang po, dito nahahayag ang kabutihan ng Diyos. So, ano po ang makita natin dito? Well, as I said, let us process our doubts. If you begin doubting the goodness of God, process them before God according to His revelation. Hindi po takot ang Diyos na pagdudahan niyo siya, pero dapat honest kayo sa inyong doubts. At i-process nyo ang inyong doubts ayon sa revelation ng Diyos sa inyo. At ingat po kayo na sa pagpaprocess nyo ng doubt na baka madaya po kayo ng inyong sarili na kaya kayo magdududa kasi naghahanap kayo ng butas para magawa ninyo ang gusto nyong gawin na hindi nyo magagawa pag malapit kayo sa Diyos. Tandaan nyo, pag po sino mang papasok sa ganong kalagayan, ang Diyos sasabihin niya, hindi ko kasalanan yan, kasalanan mo yan. Sige po tayong lahat ay tumayo at let us pray. Nagpapasalamat po kami sa inyo, O Diyos, sa mga awit na ito, Psalms namin pong pinag-aaralan at pag-aaralan sa mga darating panggabi. Isinulat po ito para ipakita sa amin na maari naming i-process, i-express sa iyong harapan ang mga emotions and feelings na aming mararanasan. We are people of emotions. We are people of the mind, emotion, and the will. At kaya itong mga Psalms na ito ay hinayaan mong masulat ito para ipakita sa amin, we can process, express our emotions sa iyo. At salamat sa Psalm 73 ito na isinulat ni Asaph after his experience of doubts. At dito ay binibigyan kami ng halimbawa na maaari naming daanan pag kami ay natukso, na pagdudahan ka. I pray po na matuto kami from this psalm how to handle our doubts when it comes. Salamat po that you are open sa mga doubts namin. You are not afraid
for us to doubt you because you are God. You don't have anything to hide from us. And salamat po, Panginoong Diyos. May we learn from this psalm tonight. In Christ's name we pray.